You are now watching the full recording of Christ-like Christian Church Sunday worship service. A time of worship, word, and transformation where Jesus is at the center. Lord, we worship you. We worship you, Almighty God. Because there is none like you. Hallelujah. Yes, Lord. And this is a reminder for everyone sa ating lahat. That He is with us. And He is also for us. Amen. Lord, there is none like you. You are Lord of Lords. You are King of Kings. No treasure, no material things can compare, Lord. You satisfy my life, our life, Lord. You are more than enough. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. For there is none like you. Sing it again. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Feel the presence of God. Sing it to the Lord. I worship you, Almighty God. From your heart. There is none like you. From your heart, sing this song. I worship you, O Prince of Peace. And that is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you. Oh, I worship you. Let God hear your voice. Let God hear your praise. Sa umaga pong ito. There is none like
is what I want to do. I give you praise. For you are my righteousness. Oh God, I worship you, Almighty God. There is none like you. Worship you. Sing it again. Worship you, Almighty God. Hindi kami magsasawang banggitin, Panginoon, ang mga pagsambang awit na ito. I worship you. Our Prince of Peace, Prince of Peace. That is what I want. That is what I want to do. I give you praise, oh Lord. For you are my worship you, Almighty God. There is none like you. Pwede ba nating awitan ang Panginoon, magbanggit ng pasalamat sa Panginoon dahil this is the time, this is the day na iniintay ng Panginoon. Ang iyong pagsamo, ang iyong paglapit. Lord, this is for you, Lord. Jesus, we love you, Lord. Oh, this is what we want. We worship you, Lord. Jesus, Almighty God, our Prince of Peace. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? So there is none like you, nothing to compare to you. I worship you, there is none like you. I worship you, God. And that is why I give for you are my I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh Lord, oh Lord, oh Jesus. Oh Lord, oh Lord. Open your heart. Open your heart to the Lord. We worship you. We give you glory and honor. Blessing and power.
worship you, Almighty God. There is none like Jesus. How sweet the sound. I worship you. Sing, oh Prince of Peace. That is why I want to give you praise, Lord. I give you praise. For you are my righteousness. Worship you, Almighty God. There is none like you. 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 Lord, no one else can touch. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. Wala kang katulad, O Diyos. Ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig, ang iyong mga pangako, ang iyong mga pagpapala, ang iyong mga pagtutuwid, ang iyong pagsama, ang iyong pagyakap, ang lahat-lahat. There is nothing can compare. Oh, there is none like you. Oh, there is none like you. No one can, oh, no one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide. And healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. For there is none like you. Your mercy flows like healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms, Lord.
bearing children. There is none like you, your mercy, Lord, your mercy flows like. Yes, God. Pwede ba natin isigaw? There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. From my heart, sing it again. There is none like you. Lord, this is our praise. This is our song. With faith, O Lord, umaawit po kami. At po awitin ulit. There is none like you. Lord, makita mo ang aming mga pagsama, Panginoon. Lord, makita mo ang aming mga pagpapakumbaba. Lord, makita mo ang aming mga bukas na puso. Lord, pasukin mo ito, pilusin mo ito, Diyos. Pwede ba nating awitin sa Tagalog? Nakatulan mo. Binago ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa mas. O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago ang ibig ng puso ko. Noon, ngayon at magpapailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Sa uling pagkakataon natin awitin sa Panginoon. Walang katulad mo. Binago mo ang ibig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Noon, ngayon. Noon, ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Noon, ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Ating palakpakan ang ating Diyos na walang katulad magpakailanman. Amen! Pakasarang po umawit. Amen po. And awitin po natin ang awit po naman na ito nang may joy sa ating mga puso.
Sing it with joy. Amen? With pagpalakpak ng ating mga kamay, paggalaw ng ating katawan at paglundag ng ating mga bahay. Amen? Amen po? God is for us. Paalala po sa atin ng Panginoon. We won't fear the battle, we won't fear the night. We will walk the valley with you by our side. You will go before us, you will lead the way. We have found a refuge, only you can sing. Sing it with joy. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, your love is greater. Who can stand against us? Our God is for us. God is for us. Even when I stumble, even when I fall, even when I turn back, still your love is sure. You will not abandon, you will not forsake. You will carry on what never let me do. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice, no love is greater. Who can stand against us? Our God is for us. Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave his son to free us. Both me and his Lord. Neither height nor depth can separate us. Hell and death cannot defeat us. He who gave his son to free us. Both me and his love. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Our God is for us. Amen. Ang mensahe po ng Panginoon sa atin ngayong umaga is the armor of light. Ito po ay mababasa po natin sa aklat ng Roma chapter 13 verse 12. Sabi po diyan, the night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Ano ba yung armor of light? Bakit kailangan natin siyang isuot? Diba? Meron palang armor of light. Ang alam ko lang po, full armor of yung sa ano, yung nandiyan sa may pintuan natin, nakalagay po yun dyan. The shield of faith, diba? Breastplate of righteousness, yung mga ganyan. Pero, meron palang armor of light. Ano itsura niya? May ilaw ba dito? Parang ano ba yun? Sino ba yung may ilaw dito sa ano? Sino yun? Si Iron Man. Kilala niyo po si Iron Man. Di ba may ilaw yun dito sa gitna ng ano niya?
ng shield niya. So, ano kaya itsura ng armor of light? Bakit kailangan natin siyang isuot? Diba po marami na naka-experience sa atin yung madapa, matisod, or mabangga kasi walang ilaw. Madilim. Ano po? So, siguro yung habang naglalakad ka sa kalsada na walang poste ng ilaw, for sure, magbubukas ka ng flashlight. Tama? Kasi, sa madilim na lugar, matatakot ka lalo na kung nasa labas ka. Hindi mo alam, baka mamaya may sumusunod na pala sa'yo. O di kaya naman, meron na palang manhole, di ba? Na hindi mo nakikita. Ang dami pong manhole dito, no? Mapansin ko lang, doon po sa may kalsada, meron doon, di ba, may kanal doon na nakaangat. Merong butas, ang harang lang is parang stick lang na ganyan, o bakal lang na. Pag hindi mo napansin, talagang malalaglag, mapapahamak ka po. At naalala ko nung dati, si Momon, papasok siya sa trabaho, parang first day niya. May bagyo, umuulan nung time na yun. Ang pasok niya is madaling araw, so kasi Maynila yung pupuntahan niya. Natalisod po siya doon sa alam niyo po yun sa may Carmona. Di ba po pagkababa mo ng mula tricycle dito hanggang Carmona, tatawid ka po sa kabila kasi nandun yung sakayan ng bus dati. Yung sakayan pa po ng bus doon. Tapos, hindi niya napansin, pagtawid niya, may bakal na nakausli sa tatawiran, yung meron po sa gitna na gutter, di ba po? Natalisod siya doon, at dahil doon, ngayon, di siya nakapasok. Pero, napakahirap po talaga pag madilim. Amen? Mahirap pag madilim kasi wala kang makita. At yun po yung kahalagahan ng liwanag. Kapag wala po tayong ilaw, madali po tayong masaktan, mahulog sa kung saan mang butas, o mawala sa tamang direksyon, pwede kang maligaw. So, naranasan nyo na po yun, di ba? Yung maglakad sa dilim, kinakabahan ka, kasi hindi mo alam kung may aso, may hukay, may nasunod sa'yo, baka may panganib sa paligid. So, that's the danger of darkness. O di kaya naman, yun nga, posible kang maligaw, magkamali ka ng liko. Nakakaligaw po dito sa Lokiwa, lalo na nung bago pa tayo. Tama? Kasi hindi natin, pare-parehas lahat ng eskinita. Hindi natin maalala. Tapos, bihira lang yung may sulat sa pintuan ng Black and Lot. Tama po. So, talagang nakakaligaw. Kaya ako noon, time na yun, ang laging sinasabi ni Mama, 7 kanto mula dito. So, kung ano yung sinabi ni Mama, na doon lang dadaan, doon lang talaga ako dadaan. Kahit may daan naman pala dito, yung mga ganon. Doon ako dumadaan kasi bibilangin ko yung kanto. Hanggang makarating dito. So, mahirap po. At yun nga po, ganyan po yung buhay kapag wala tayong liwanag. Amen? At lalo na kapag wala tayong liwanag ng Diyos, mas madali po tayong madapa sa kasalanan, madali tayong mahulog sa tukso, madali tayong mawala sa tamang direksyon ng buhay. At minsan, nasasanay po tayo sa dilim. Yung parang komportable ka na kasi walang nakakakita sa'yo. Lalo na kapag gumagawa ng kasalanan. Yung kahit alam mong delikado sa dilim, komportable ka na. Parang yun na yung peace mo. Kaya po ang paalala sa atin ni Pablo, the night is nearly over. Malapit nang matapos ang gabi. The day is almost here, so let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. So sa oras po na ito, lahat po tayo ay manalangin. Yes, Lord. Father God, maraming salamat sa magandang umaga na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat, O Diyos, sa mensahe mo na ito na aming mapapakinggan. Ikaw po nawa ang kumilon sa puso, sa isip, sa buhay ng bawat isa sa amin na naririto. At ang mensahe mo lamang ang aming marinig. Mahayag po ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Maunawaan po namin at nawain may sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na mahal mo kami, kaya ang mensahe mong ito ay pinapadaloy mo, na sa ganon sa iyong pagbabalik kami ay maging handa. Salamat, O Diyos, at sa inyo po namin lubos sinitiwala. Ang buong maghapon na ito, ikaw lamang po ang aming papupurihan, sa sambahin at sa dakilain. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. So, ang ibig sabihin po sa mensahe nito ni Pablo, hindi na po ito yung panahon para manatili pa tayo sa dilim ng kasalanan. The night is nearly over. Malapit nang matapos. Yung araw ay parating na. So, let us put aside the deeds of darkness. Hindi na po ito yung panahon para maging kampante pa tayo. Amen? Kung si Jesus po ay babalik na, ang tanong, handa ka na ba? O baka abutin tayo ng dilim? Baka nahulog ka pala sa kasalanan, o baka naliligaw ka pa sa tukso.
Dahil hindi ka fully equipped, baka hindi ka pa nakasuot ng armor of light. Amen? Sabi po dyan ni Pablo, put on the armor of light. Kaya meron nga po tayong D-group na tinatawag. Meron tayong discovery group at discipleship group para maihanda po tayo sa muling pagbabalik ni Kristo. Kaya napakahalaga po nun. Para sa mga nanay, meron pong women's fellowship after ng sa hapon po ng Sunday. Para sa mga tatay, si pastor din po. Meron pong 3 p.m. Tama ba? 4 p.m. Yung sa fellowship yung tinuturuan mong leadership. Para sa mga nanay na leaders. At sa discovery group, para po yun sa lahat na hindi involved sa women's at saka sa leadership. At yung discipleship, yun po yung mga leaders na mga kabataan or kung sino man po na nais maglingkod sa Panginoon, yun po yung discipleship group. Amen? Amen. Kaya po yun, kailangan po natin yun para mag-fully equip tayo. Hindi po tayo pwedeng dalo lang ng dalo. Or nakikinig lang, pero hindi nakakaunawa o hindi natututo. Ngayon po yung oras para gumising na tayo. Kasi nga, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Sabi niya dyan, the night is nearly over, the day is almost here. Malapit na. Parating na si Kristo. At ang dami na nga pong pinapahirapan ng mga Kristiyano sa ibang lugar. Tama po ba? Pinagbabawal na yung Bible, pinapatay. Yung pastor sa, nalimutan kong bansa pero sa US yun, nalimutan ko yung states, hinuli siya dahil lang nagpipreach siya sa public. Pero ang kagandahan naman po is, yung judge na naglitis dun sa kaso, talaga pong kasi po mahigpit, malupit ang paghuli ng mga pulis sa ibang bansa, lalo na sa US. Yung talagang wala ka ng angal, iaano ka na agad, ipipin down ka agad. Yung iaano yung likod mo, paluluhodin ka, kukunin yung kamay mo, lalagay sa likod mo. As in, mapapahiya ka sa mga tao na para bang kriminal ka, parang may ginawa kang masama. Nag-share lang naman siya ng Word of God. Recently lang po yun. And then, ang kagandahan po, after nung paglilitis, ay nagalit yung judge. Siyempre, kasi meron pa rin naman silang batas na about sa rights to freedom of speech. So, and it's a public place, nagsha-share siya, wala naman pong bawal daw sa kanila ng gano'n. So, ang ginawa, pinagmulta yung mga pulis na nahuli sa kanya, yun, sila, nagbigay dun sa pastor. Eh, nabalik yung dignity ng pastor. But, nakikita po natin, gumagalaw ang gawa ng kaaway. Pero gumagawa rin po ang Panginoon. Kaya po tayo nandito ngayon. Para mapakinggan natin ang kanyang salita, para marinig natin at malaman natin ano na yung dapat nating gawin. Papalapit na yung pagdating ng Panginoon. Malapit nung dumating. Ang pagbabalik ng Panginoon ay nandito na. Yung ayun yung sinasabi lagi ng marami. It's time to prepare and walk in the light. Kaya po ang tema natin for this whole year is walking in the light. Walk with Jesus. Ngayon pa lang po, dapat handa na tayo. Let us put on the armor of light. Pero bago po yun, kailangan, alam muna natin, ano ba meron sa darkness? Ba't kailangan nating tapusin yan? Amen? Sabi po dito, darkness hides things. It creates fear and symbolizes sin or separation from God. It can cause confusion, stumbling, and vulnerability. Magiging weak ka, magiging prone ka sa panganib. Walking in a dark place makes us prone to accidents. Yun nga. Spiritually, darkness blinds us to truth. Spiritually, ang kadiliman ay binubulag tayo sa katotohanan. Amen? Sabi po dito sa John chapter 3 verse 19. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. Masama ang kanilang gawa. This verse invites us to examine our own lives and the choices we make. Amen? Makita po natin the contrast ng presence of light with the preference for darkness. Mas pinipili pa ng tao ang kadiliman kaysa sa liwanag. Bakit daw? So, tingnan natin yung comparison. Ano meron sa light, ano meron sa darkness. Sa light po, makikita natin ang truth. Makikita natin ang goodness, yung understanding. Sa darkness, makikita natin ang ignorance at ang mga maling gawa. Amen. The light symbolizes the truth, goodness, and understanding, while darkness represents ignorance and wrongdoing. So, ask yourself, why? Bakit madalas
or minsan, pinipili mo ang kadiliman kaysa sa liwanag? Is it out of fear? Out of habit? Or simply lack of awareness? Let's remain open and honest about this reflection. Kailangan po natin i-reflect, evaluate ourselves. Bakit minsan nagiging komportable tayo sa dilim? Bakit gusto natin yung kadiliman kaysa sa liwanag? It is an opportunity for self-discovery and growth. Ito pong reflection na to. Mas pinipili ng marami ang kadiliman. Una, number one talaga niyan dahil sa kasalanan. Comfort zone ng dilim. Ang kasalanan. Amen? Darkness hides sin. Yun yun. Tinatago niya yung kasalanan. Kapag nasa dilim, piling po natin hindi makikita yung maling ginagawa. Tama? Sino dito yun? Sorry, gano'n naghanap no? Pero yes, dumaan tayo lahat sa ganito. Lalo na kapag may tinatago tayo sa magulang natin. Tama? Or sa partner natin. May tinatago. So, mas madali para sa tao na magtago kaysa magbago. Yun yung nakakalungkot. Mas madaling magtago kaysa magbago. Bakit? Kasi nagugustuhan mo yung ginagawa mo. Sabi diyan sa verse 20, everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Ayaw nilang mahayag yung kanilang ginagawa. Kaya yung dilim ay parang comfort zone nila ng kanilang mga kasalanan. So walang accountability, walang ilaw, walang katotohanan na mabubunyag kasi nga madilim. Amen? So mas ginugusto ng mga tao yung kadiliman kasi andun, nagagawa nila yung kanilang kasalanan. Another reason is takot yung marami nga sa exposure. Yan sabi dyan, the fear that their deeds will be exposed. Ayaw mahayag ang totoo. Eh yung light, sabi nga kanina, it exposes the truth. Kapag may liwanag, lumalabas ang tunay na kalagayan ng puso. Amen? Maraming tao ang ayaw mahayag ang kanilang kasalanan o ang kanilang kahinaan. Mas gusto ng tao ang dilim kasi doon hindi sila nahuhusgahan. Wow, hindi nahuhusgahan. Pero sa liwanag nakikita ang lahat. Parang pag andito, tabi ako, di ba? Makita nyo pati yung mga ano ko dito, mga pores ko dyan, ganyan. Baka mamaya pati yung whiteheads ko makita nyo. Diba? Dahil sa liwanag, maaari nyo makita lahat ng ang tawag doon? Kapintasan. Yes, thank you. Yung kapintasan, makikita ninyo yun. Dahil sa liwanag. Pero kung walang liwanag, nasa dilim, kahit hindi ako mag-makeup. Diba? Kasi walang huhusga sa akin. So what? Kung pangit ako, diba? Kung hindi ako nag-makeup, madilim naman. Wala naman nakakakita. Naunawa po ba natin? So, ganoon din sa kasalanan. Mas gusto ng tao ang dilim kasi hindi niya kailangan magpanggap. Panggapin mo. Hindi niya kailangan magbago. Hindi niya kailangan magpakaayos ng kanyang itsura. Hindi niya kailangan magpakatino. Naunawa po natin? Kasi nga, madilim. So, another reason is rebellion against God. Ayaw sumunod. Kaya, mas gusto ang kadiliman. It rejects God's authority. Ang tao po gusto ng sariling daan, sariling rules, sariling control. Ayaw niya na may kumokontrol sa kanya, ayaw niya na may nag-uutos sa kanya, ito yung gawin mo, dito ka pumunta. Mas pinipili po ng tao ang dilim kasi ayaw nilang magpasako sa Diyos. At ang nakakalungkot, kahit po marami ng Kristiyano, matagal ng Kristiyano, ay nahuhulog pa rin talaga sa kadiliman. Mas pinipili pa rin yung kadiliman. Marami tayong, siguro may mga nabalitaan din kayo, Christian na yun, di ba? Bakit na ganun? Yung sarili niyang buhay, binawi niya. Parang katulad ni Judas. Di ba si Judas, nakasama niya si Kristo? For how many years? 3 years, sabihin natin 3 years. Pero bakit nagawa pa rin niya? Di ba? So, kasi nga, dahil sa dilim ng kasalanan. Hindi mo makita yung katotohanan. Amen? Ang sabi pa dyan, recognize darkness. God created night for rest, renewal, and dependence on Him. Bukod sa darkness na nagre-represent sa kasalanan, sa mga tinatago na ayaw nating mahayag, darkness always represents night. Kasi originally, God created night for rest, renewal, and dependence on Him. Magtiwala tayo sa Kanya during the dark times. Amen? Night allows our bodies to recover. Yes. It reminds us
na kailangan natin magtiwala at dumepende sa Panginoon. Why? Kasi during the time na natutulog ka, hindi mo alam kung magigising ka pa. Amen? Kaya, before you sleep, di ba, nagpe-pray ka, Lord, salamat sa buong maghapon. Lord, matutulog ako, nawa magising ako bukas. Di ba? Kung, sana po may nagpe-pray yun. Kasi nobody knows kung kailan tayo kukunin. Amen? Night, originally, it is not meant for indulgence in sin. Hindi yan para mag-enjoy ka sa kasalanan, kundi para magpahinga ka. Sabi po sa awit, the sun rises and they steal away. They return and lie down in their dens. You make darkness and it is night, when all the beasts of the forest prowl. So habang tayo ay nagpapahinga, yung mga beast, ano sa Tagalog yung beast? Mga ano po yun? Mababangis. Oo, bakit mahirap na ako sa Tagalog? Nasanay na sa English. Mga mababangis na hayop ay gising naman. Amen? So, bakit sila gising? Kasi nga mababangis silang hayop. Vampira. Nang vampira ba gising, no? Tapos, pag hindi ka natulog, kukunin ka. Pero, yes, katulad po ng katawan natin, kailangan po natin ng pahinga sa gabi. Amen? Ganon din po yung kaluluwa natin. Kailangan po natin ng totoong pahinga kay Kristo. Hindi yung restless wandering sa kasalanan. Wala nang katapusan. Nakakapagod din yun. Yung parang always kang nasa kasalanan. Naranasan ko po yun during early years ng aking pagiging Kristiyano. Nakakapagod na paulit-ulit kang magkasala. Nakakapagod na paulit-ulit kang hihingi ng tawad kay Lord. But then, babalik ka naman sa dilim. Amen. Yun yung mga panahon na gusto kong mag-isa ko. Gusto ko solo lang ako. Isa pa lang po yung unit dito. Mas komportable ako na mag-isa lang ako dito. Kahit wala akong kasama. Kahit nung time na yun, pa lang yung, wala pang masyadong kuryente dito, di ba? Nilalagyan pa lang, yung tubig, ganyan-ganyan. Yung sineset up pa lang lahat. Nung una talaga ayoko, pero nung ma-enjoy ko yung pagsosolo, yung kadiliman, ayun, na-enjoy ko. Solo lang ako dito. But then, inatake rin naman ako ng takot. Kasi di ba, mag-isa ka. Nung meron ng mga pinto-pinto, bintana, ganyan, sarado na lahat. Paggabi, hindi ako nakatulog ng may ilaw, so papatayin ko. Pero bago ko patayin, kailangan magpapatugtog ako ng Christian song. Kasi natatakot ako. Gusto ko yung mag-isa ako, pero takot pa rin ako sa dilim. So, ang gagawin ko, papatugtog ang Christian song, and then, kapag pahulog ka na sa tulog, papatayin ko na yung speaker. Saka ako, dadiretso ng tulog. Ganun po yung naging setup ko ng college ako noong time na yun. But, yes, yung gabi po, pwedeng maging panahon ng katahimikan. Kaya gusto ko yung mag-isa kasi tahimik, nakakapag-muni-muni, but then, yes, may fear. May fear pa rin sa darkness. So, yung gabi na yun, pwede po maging panahon natin ng katahimikan, reflection, at paghahanda para sa kinabukasan. Amen? Kasi, our body needs rest. Kapag hindi tayo nagpahinga, kinabukasan ay para tayong zombie. Di ba? Di tayo makapag-isip ng tama, di tayo makagawa ng tama, di tayo makapag-desisyon ng tama, at kahit magsalita, mali-mali yung ating masasabi. Kaya napakalaga po na makapagpahinga yung ating katawan during night time. Amen po? Pero tandaan po natin, ang sabi ni Pablo nga, the night is nearly over. Malapit nang matapos ang gabi. Parating na ang liwanag. Ibig sabihin po, hindi na tayo dapat manatili dun sa comfort zone na yun. Yes, komportable tayo sa gabi kasi nakakapahinga tayo, pero hindi po dapat tayo maging kampante doon. Amen? At lalo na kung may hidden sins ka, hidden struggles, o mga bagay na alam natin hindi galugod-lugod sa Panginoon, dapat alisin na po natin. Kaya sabi ni Pablo kanina, put away all the deeds of darkness. Amen? The night is nearly over also means stop sinning and prepare for the coming of Jesus. Hindi na po ito oras para maging kampante pa tayo o magpahinga masyado. We've been comfortable too much. Tama? Masyado na tayong komportable sa buhay natin. Masyado na tayong pinagbigyan ng Panginoon. Marabang panahon na niya tayong pinagbigyan, inunawa, binatawan. Iningatan pa nga niya tayo kahit sa panahon na tayo nagkakasala. That's enough. Kasi parating na siya. Ang tanong, handa ka na ba? Sasalubungin mo ba siya? Sasalubong ka ba kay Kristo? O baka mamaya kasama pala sa naiiwan?
Amen? Kaya po ang sabi mo dito, tanungin mo yung sarili mo. Anong bagay sa darkness ang dapat mong iwan? Comfort? Sin? Pride? Lies? Immorality? Bitterness? Lahat po yan, kung ano po yung ihayag sa'yo ng Panginoon, kailangan mo nang iwan. Kailangan mo nang bitawan. Ngayon po yung oras para maging alerto na tayo kasi nga po, paparating na yung Panginoon. At kapag siya'y dumating, kailangan handa po tayo. Dapat nakasuot na po tayo ng armor of light. Or baka, kung ayaw mong mahuli o maiwan, kasi komportable ka pa sa dilim. So, ang sabi po dito, what should we do during dark times? Ano yung dapat natin gawin sa panahon ng kadiliman? Kasi marami po sa atin talaga, dumadaan naman talaga tayo sa dark times. Amen po? Pero sabi po sa atin dito, ni Pablo kanina, put aside the deeds of darkness. So, reject the deeds of darkness. Sabi mo nga po sa katabi mo, reject. Reject mo na. Ayawan mo. Sabi po, etong mensahe na to, hindi lang para maging aware kayo sa kung ano yung dapat yung gawin, pero kailangan po natin ng action. To put aside means deliberate choice. Hindi yan automatic, hindi yan parang magic lang. Kailangan mo po ng decision. Amen? Examine yourself. Surrender your hidden sins. Yan talaga yun eh. Ano ang mga bagay na dapat mong iwan ngayon? Alisin mo na. Stop wasting time in comfort and start living in readiness. Maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Lagi niyo po tatandaan, sinasabi sa atin, nasa huli ang pagsisisi, pero hintayin mo pa ba yung huli para magsisi ka? Hindi na. Kasi alam mo namang nasa huli yung pagsisisi, hintayin mo pang mahuli ang lahat. Di ba? Yung ayaw mong magsisi, pero pag dumating na yung huli, saka ka lang magsisisi, wala na. Sabi nga, ang kaligtasan ay dapat ngayon mo pinamumuhayan, hindi kung kailan mamamatay ka na. Amen? Kasi, paano ka ba maliligtas kung tapos na? Wala na. Sabi po sa atin dito sa Isaiah 50 verse 10, let the one who walks in the dark, who has no light, trust in the name of the Lord and rely on their God. Kung wala kang liwanag, trust in the name of the Lord. Naunawa po ba natin? Manatili tayo sa Panginoon. Kung pili mo wala ka ng ilaw, namatay na, then trust in the name of the Lord. At magtiwala ka sa Kanya. Trust God, even when we don't see the way. Wala kang flashlight, wala kang liwanag, kahit di mo makita ang daan, then trust God. Manalangin ka, maghintay ka, at magtiwala ka sa pangako ng Panginoon. Amen? At ang sabi pa nga dyan, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Yun ay kung alam mong kasama mo ang Diyos. Amen. Darkness is a test of faith. Will we cling to God or give in to fear? Mananatili ka ba sa Panginoon? Kakapit ka ba sa Diyos? O matatakot ka na lang? Amen? So sabi po, even though I walk to the darkest valley, yung iba po yung version sa kanta, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Amen? Kasi nga, kasama mo ang Diyos. Amen. So, how can we, or how we can overcome darkness? Paano natin mapagtatagumpayan ang kadiliman? Siyempre, number 1 na dyan, walking in the light of Jesus. Putting in the armor of light. Yan po yung sasabi sa atin ni Pablo. And then, let God's word guide us. Matuto tayong makinig sa Kanyang salita. At dapat matuto tayong makinig sa Kanyang tinig. Amen po? Put on the armor of light. Yung ilaw po, walang iba kundi si Kristo. Amen. The armor of light, it means holiness, truth, righteousness, and Christ Himself. So if you put on the armor of light, you will put on the holiness, you will put on the truth, you will put on the righteousness, and Christ with you. Amen. In you. Live openly, transparently, and faithfully. Prepare for the coming day by clothing ourselves in Christ. Paghandaan mo ang pagbabalik ni Kristo.
sa pamamagitan ng pagsusuot mo ng armor of light. Wearing light means living openly, transparently, and victoriously in Christ. Wala kang kinatatakutan, kampante ka na ikaw ay na kay Kristo, nagtitiwala ka sa Diyos, di ba? So that is your way of living, wearing light. Amen? So, paano mo isusuot ang armor of light? Through prayer, through the Word of God, fellowship, submission, and obedience. So, ito pong ginagawa natin. This is one way of fellowship, hearing the Word of God, but also you need to read the Word of God. Amen? And also submit and obey. Sa itinalaga ng Panginoon at lalo na sa tinig ng Diyos. Amen. So, hayaan po natin na ang salita ng Diyos ang maging ilaw ng ating daan. Sabi po sa awit, chapter 119, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. So, let the Word of God be your light to guide you. Siya yung gagabay sa atin. At ang sabi pa sa unang Juan, chapter 1, verse 7, But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Amen? Kung lumalakad tayo sa liwanag, at siya ang liwanag, we will have fellowship with one another. Ibig sabihin, mawawala yung mga conflicts, mawawala yung disunity, mawawala yung dishonesty, mawawala lahat ng mga compromises. Amen ba? Kasi lumalakad tayo sa liwanag ni Kristo at si Kristo ang pinaka-liwanag. Amen? Amen. Yes, darkness is real, but it is temporary. Amen. Panandalian lamang, kaya nga sabi ni Pablo, the night is nearly over. Amen? Patapos na. So, pansamantala lang. God allows it for rest, to test us, and for our growth. Amen. Yet, His promise is clear. Ang pangako ng Panginoon ay napakaliwanag. Sabi niya, the night is nearly over, the day is almost here. So, hindi mo na kailangan matakot pa sa dilim kung ikaw ay natatakot kasi parating na ang liwanag. Amen. Pabalik na si Kristo. At sabi nga, ang pagbabalik ni Kristo hindi natin dapat kinatatakutan, kundi dapat kinasasabikan. Amen? Yun, sabik talaga. Lalo na kung alam mong ikaw ay sasalubong kay Kristo. Ang matatakot lang naman po talaga sa pagbabalik ni Kristo ay yung mga wala kay Kristo. Kaya dapat ngayon pa lang, alam mo na, am I in Christ? Am I with Christ? Kasama ba si Kristo? Nasa iyo ba si Kristo? Amen? We overcome darkness but not by our own strength, but by living in the light of Christ. Na pagtatagumpayan natin ang liwanag, hindi sa ating lakas, hindi sa ating kakayanan, kundi sa pamamagitan ng pamumuhay sa liwanag ni Kristo. Kaya tandaan po natin, Roma 13 verse 12, the night is nearly over. The day is almost here. Jesus is coming soon. Amen? Put on the armor of light. Stop being too comfortable. Wake up. Sabi, wake up, prepare, and shine. Siyempre. Kailangan natin mag-shine. If you wear the light, you wear the armor of light, you should shine. Amen? Sabi nga po sa mensahe last Sunday, we are the light bearer, so you should shine. Amen? Stop sinning, prepare for Jesus, and wear the armor of light. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin sa oras na ito. At kung may kailangan ka pong isuko sa Panginoon, ay malaya mong gawin sa oras na ito. Kausapin mo siya ng buong puso. At isuko mo sa Kanya yung mga dapat na isuko. Dahil ang Diyos ay malapit nang dumating. Malapit na yung Kanyang pagbabalik. Kailangan handa ka. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto kong maligtas. Gusto kong makasama sa iyong pagliligtas. Panginoon, gusto kong makasama sa sasalubong sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon. Sige po, kapatid, manalangin ka sa Panginoon sa oras na ito.
Isuko mo sa Panginoon yung mga dapat mo isuko. Dahil hindi mo gugustuhin na mapunta sa impyerno. Hindi mo gugustuhin na maiwan. Hindi mo gugustuhin na hindi ka makilala ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Kaya sa oras po na ito, make sure that you have the light of Christ in you. Search yourself, search your heart. At hayaan mong ihayag sa'yo ng Panginoon yung mga dapat mong isuko. At kapag naihayag niya yun sa'yo, isuko mo sa Kanya ng buong puso. Mahirap man, masakit man, kailangan mo yung ibigay sa Kanya ng buong puso. At huwag mo nang muli pang kukunin o babalikan nang sa ganang tuluyan kang makalaya sa dilim ng kasalanan. Yes, Lord God. Narito ang mga anak naririnig mo po sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pangunawa mo, Panginoon. Salamat sa pagpapatawad mo. O Diyos, sa inyo po namin lubos, inikiwalay bawat isa sa amin. Patuloy na pumino sa puso sa isip ng bawat isa, Diyos. No one else can touch my heart like you do. Ikaw lamang, Panginoon, wala na iba pa ang makapagliligtas sa bawat isa sa amin. Sige kapatid, balangin mo kung sabi ng Diyos sa oras na ito. Pasalamatan mo siya sa pag-ibig niya kung nararamdaman mo yung kanyang pagmamahal sa iyo, yung pagyakap niya sa iyo kung nararamdaman mo. Pasalamatan mo siya. At tanggapin mo ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo. At tanggapin mo rin yung pagliligtas na inaalok sa iyo ng Panginoon. Yes, Lord. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. Ikaw lamang. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Wala ka tumayo sa oras na ito. Pasalamatan mo, Panginoon, papurihan mo siya sa pag-ibig na patuloy niyang pinapasama sa iyo. Pasalamatan natin ang Diyos sa kaligtasan na patuloy niyang inaalok sa atin. We thank you, Lord No Jesus. one else can touch my heart Kapag like malaya mo sa bahin ng Panginoon sa oras na ito. and I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hand, and suffering children are safe in your arms. Oh Lord, there is none like you. Children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you.
your arms, oh Lord. There is none like you. There is none like you. No one else can touch. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Hindi ka pagkakaya mo pagpapurihin na Panginoon, pasalamatan mo sa Panginoon. O Diyos, maraming salamat po sa mensahe mo na aming narinig sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, dahil mahal mo kami. Pinapatunayan mo na nais mo kami paligtas, Panginoon. Alam po namin na malapit na ang iyong pagbabalik, O Diyos. Kaya sa oras na ito, salamat po na inihahanda mo po yung bawat isa sa amin, O Diyos. At nawa ang bawat isa dito, Panginoon, ay nakadumaan ng iyong pag-ibig, ng iyong presensya, at ang kaligtasan mo nawain tanggapin ng bawat isa sa amin, O Diyos. Nawa kakasama po kami lahat sa pagliligtas mo, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik. Nawa kakasama po kami sa pagsalubong sa iyo, O Diyos. Sa inyo po namin lubos iniwala yung aming mga buhay, Lord. We thank you, Jesus. We praise you, Lord God. Hindi na ba rin kaya magpasalamatan ng Panginoon? Sa tagalog po, hindi walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang ibig ng puso ko. Noon, ngayon, at mapagkailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang imig ng puso ko. Noon, ngayon, at mapagkailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Wala lang 17, walang katulad mo. Walang katulad mo, O Diyos. Binago ang ibig ng puso ko. Noon, ngayon, at mapagkailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Noon, ngayon, at mapagkailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Noon, ngayon, at mapagkailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Tunay nga po walang katulad mo, Diyos. Ikaw lamang nag-iisa. Tunay na Diyos, buhay at makapangyarihan sa lahat. Kaya patuloy kami magpapasalamat sa iyo, Diyos. Ikaw ang aming sasambahin, papupurihan, dadakilahin, buong buhay namin, O Diyos. Iaali po namin sa iyo. Salamat, Panginoon, at patuloy na ikaw ang kumilaw sa buhay ng bawat isa. Ikaw lamang ang mahayag, O Diyos. Ikaw lamang ang madama. Ikaw lamang ang madakila, Panginoon. Patuloy ka namin sasambahin, papupurihan, dadakilain ang iyong pangalan, O Diyos. Ay,
Ikaw lamang ang nag-iisang tunay na karapat-dapat. Sa inyo pong mataas na papuri, pasasalamat, pagdakila. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let's take a few moments to stay connected with what God is doing in and through our church family. Please tune in to these important announcements, opportunities to grow, serve, and fellowship together. Join us for morning devotion every Monday to Saturday from 5 a.m. to 7 a.m. live on our CLCC Facebook group. Come early, come expectant, and begin your day with the Word, worship, and a fresh encounter with the Lord. Let's grow together in faith, one morning at a time. We also invite you to a special time of seeking God together. Join us every Friday night from 7 p.m. to 8:30 p.m. for our prayer and Thanksgiving gathering. It's a sacred space to pour out our hearts, lift up our needs, and give thanks for all He has done. Come expectant, breakthrough happens when we pray. And for our young champions, don't forget Amazing Kids, happening every Saturday from 9 a.m. to 11 a.m. right here at CLCC. It's a fun, faith-filled time designed especially for children ages 6 to 12, with Bible stories, songs, games, and lessons that build strong foundations in Christ. Your kids will love it. We'd love to see you again next Sunday. Join us for our Sunday services here at CLCC. We have 2 worship services every week. First service starts at 8 a.m. and second service at 10 a.m. Come early, come expectant, and bring someone with you. There's always a seat for you in God's house.